dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva poong Jesus Nazareno. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pagkikipagkaisa ng Espiritu Santo naway suma inyong lahat. At sumaiyo rin. Ang ating sagradong pagdiriwang, paggunita kay Santa Teresa ng Avila, dalaga at pantas ng simbahan. Siya'y isang karmelitang madre. Tinuturo niya ang kahalagahan ng taimtim na panalangin, meditasyon, kontemplasyon, isang banal na kaugnayan sa Kanya. At ngayon din ay Biyernes, araw na mahalaga para sa ating komunidad dito sa Quiapo. Tayo po'y lumalapit, tayo po'y nagpepresenta, inilalahad natin ang nilalaman ng ating puso, hindi lamang bilang individual, kung hindi magkakapatid sa komunidad, upang tayo paboran, upang tayo tugunan, upang sagutin ng Kanyang oo ang ating mga hinihiling sa Kanya. Mga kapatid, aminin po natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating makasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang iyong Espiritu ay siyang nagbunsod kay Santa Teresa upang magpamalas ng landas na dapat kamting kaganapan ng sambayanan. Ipagkalo mong kami ay laging magsalo sa itinuro niyang galing sa iyo at mag-alab ang hangaring maging tagapagtaglay ng tunay na kabanalan mo sa pamamagitan ng Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, tungkol naman kay Abraham na ating ninuno, ano ang masasabi natin? Ano ang kanyang karanasan tungkol sa bagay na ito? Kung siya'y pinawalang sala dahil sa mga gawa, maipagmamalaki siya. Ngunit wala siyang maipagmamalaki sa paningin ng Diyos, sapagkat sinasabi ng kasulatan, nanalig sa Diyos si Abraham, dahil dito, siya'y pinawalang sala ng Diyos. Ang ibinibigay sa taong gumagawa ay hindi ibinibilang na kaloob, kundi upa. Datapwat ang hindi gumagawa, kundi nananalig sa Diyos na nagpapawalang sala sa makasalanan, ay pinawalang sala dahil sa kanyang pananalig. Kaya't tinawag ni David na mapalad ang taong pinawalang sala ng di dahil sa mga gawa. Mapalad
yaong ang mga pagsuway ay ipinatawad na, at ang mga kasalanay napawi na. Mapalad ang tao na ang mga kasalanan ay nilimot na ng Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa iyong tulong at pagtubos, ako'y binigyan mong lugod. Sa iyong tulong at pagtubos, ako'y binigyan mong lugod. Mapalad ang tao na pinatawad na yaong kasalanan at nalimot na rin ang kanyang nagawang mga pagsalansang. Mapalad ang taong sa harap ng poon ay di naparatangan, dahilan sa siya ay di nagkasala at hindi nanlinlang. Sa iyong tulong at pagtubos, ako'y binigyan mong lugod. Ako ay lumapit sa iyong harapan at salay inamin. Ang aking ginawang mga pagsalansang di ko inilihim. Pinagpasyahan kong ang lahat ng ito sa iyo'y idaing, at aking natamo ang iyong patawad sa sala kong angkin. Sa iyong tulong at pagtubos, ako'y binigyan mong lugod. Lahat ng matuwid at tapat sa poon magalak na lubos, dahil sa natamo nilang kabutihang kaloob ng Diyos. Sumigaw sa galak ang lahat ng taong sa Kanya'y sumunod. Sa iyong tulong at pagtubos, ako'y binigyan mong lugod. Magsitayo po ang lahat. Diyos na maaasahan, kami iyong kaawan, kalingain at damayan. Alleluia, alleluia, Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panong yon, samantalang dumaragsa ang libu-libong tao, ano pat nagkakatapakan sila, nagsalita muna si Jesus sa kanyang mga alagad, mag-ingat kayo sa lebadura ng mga Pariseyo. Ito'y mga pagpapaimbabaw. Walang natatago na hindi malalantad at walang nalilihim na hindi mabubunyag. Anumang sabihin ninyo sa dilim ay maririnig sa liwanag. Anumang ibulong ninyo sa mga silid ay ipagsisigawan. Sinasabi ko sa inyo, mga kaibigan, huwag ninyong katakutan ng mga pumapatay ng katawan. At pagkatapos wala nang magagawa pa. Sasabihin ko sa inyo kung sinong dapat yung katakutan. Katakutan ninyo yaong pagkatapos na pumatay ay may kapangyarihang pang magbulid sa impyerno. Sinasabi ko sa inyo, ang Diyos ang dapat inyong katakutan. Hindi ba ipinagbibili sa halagang 2 pera lamang ang 5 maya? Gayunman, kahit isa sana'y hindi pinababayaan ng Diyos. Maging ang buhok ninyo'y bilang ng lahat. Kaya huwag kayong matakot. Higit kayong mahalaga kaysa mga maya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo na po ang lahat.
Ngayong Biyernes na mahalaga sa ating komunidad dito sa Quiapo, binabati po namin kayo sa pagpapala, pagbibidisyon, pagbibiyaya, pagkakaloob ng napakaraming grasya mula sa ating napakabait na Nuestro Padre Jesus Nazareno. Palakasin tayo ng salita ng Diyos. Sinusubaybayan natin ang sulat ni San Pablo Apostol sa mga taga-Roma. Roma, nagtatatag po si San Pablo ng isang Kristiyanong komunidad dito. Sa kilalang sibilisasyon noon, ang Roma ang pinaka-sentro, pinaka-kabisera. At ang mabuting balita, hindi lamang nag-alay si Jesus ng buhay para sa isang piniling bayan, mga Israelita, kung hindi buong sangkatauhan, universal ang kanyang kaligtasan. At ang pahayag ni San Pablo, pinagpala ang taong pinatawad. Siguro, milyong beses nyo nang narinig ang kapatawaran. Pero tayong may karanasan ng utang. Bayaran mo ito. Wala ka namang sweldo. Wala ka namang kita. Bayaran mo ito. Nagkakapatong-patong na. Kailangan ito, mga pangangailangan. Kung hindi mo bayaran, puputulan ka. Utang. Ang pagpapatawad ng utang. Kaya sa mga material na bagay yan. Yung utang na psikolohikal. Ang utang na pangtao, yung utang na emosyonal. Pinatawad na yan. Kung niligtas ka, kaginhawaan, kaluwagan ng damdamin, sa wakas. Isa pang pagpapaliwanag ni San Pablo, ukol dito, pinagpala ang taong natakpan ang kasalanan. Tayo, di ba? Minsan nagawa natin ang mga kahiya-hiya, kasuklam-suklam. Lalo ngayon sa social media, yung tinatawag na sa Ingles na public shaming. Parang di ka na makalabas ng bahay. Alam na yung pangalan mo. Alam na ng mukha mo. Kahiya-hiya. Pinagtatawanan ka. Ang pagpapatawad, pagtatakip, natakpan na ang iyong kahihiyan. Pwede ka nang lumabas ng bahay at normal na pamumuhay. Isa pa, ang pamamaraan ni San Pablo, pinagpala ang tao, ang kasalanan ay kinalimutan. Alam niyo ba yung karanasan na, sige, nakikipag-ugnayan ako sa iyo. Pero sa loob-loob ko meron akong alam dito. Kahit na anong gawin mo, nabahira na, naiba na, may lamat na ang relasyon. Mahirap yun, hindi ba? May alam. Kaya nga, kung sabihin, pinagpala ang taong ang kasalanan ay kinalimutan, di malinis. Sariwa. Bago. Yan po ang karanasan ng kalayaan, ng pagpapatawad, tinatakpan ng kasalanan at kinalimutan. Salamat sa Kanya. Ang Ebanghelyo po, ayon kay San Lucas, sa mga sumusubaybay sa atin ng pang-araw-araw na Ebanghelyo, matapang ang salita ng Panginoon sa mga Pariseyong mapagpaimbabaw, mga hipokrito, peke, huwad, nagkukungwari. Akala mo sa panlabas magaling, banal, pero yung
kalooban, kabulukan, nabubuhay ng kontradiksyon. Iba yung sinasabi, salungat sa isinasagawa. Mapagpaimbabaw, ibig sabihin mapagpapaimbabaw, mababaw. Mababaw ay palamuti, maganda, pero kabulukan, kabahuan, kabulukan ang niloloob. At sabi ng Panginoon, sige, magkungwari ka habang kaya mo. Pero sa dulo, mabubunyag ang lahat. Mabubuking ka, mabubuko ka, at lalantad kung sino ka, ang tunay ka. Sabi ni Jesus, kasi natatakot tayo, mamamatay ako. Lahat naman, totoo naman, lahat ayaw mamatay. Mamamatay ang katawan. Sino ba gustong mamatay? Paalala sa atin ng Panginoon, ang katakutan mo, yung kamatayan na mapapahama ka. Yung description dito ay mabulid sa Ebanghelyo. Mabulid sa impyerno. Yun ang walang pag-asa. Yun ang wala ng ligtas. Yun ang huli na ang lahat. Kawawang kawawa ka. Yun ang pinaka-ultimong trahedya. Yan ang katakutan mo. Sabi, katakutan mo ang Diyos. Mabuhay ka na may takot sa Diyos, na may Diyos. Kaya paalala sa atin, baka tinatakot ko kayo dahil sa impyerno. Pero mabait ang Diyos, sabi ng Diyos. Ang Diyos nga, inaalagaan yung mga ibon na lumilipad sa himpapawid. Hindi ba? Pati buhok natin, yung iba sa atin, nakakalbo na o puti na yung buhok. Pero ito ay alam ng Diyos. Ako di ko alam kung ilan pa natitira. Alam ng Diyos yan. At aalagaan ng Diyos ang mga tao na mas mahalagpas kaysa maraming ibon na mga ganda na nagliliparan sa himpapawid. At iugnay ko po si Santa Teresa ng Avila. Totoo, mahalaga yung takot. Huwag tayong mapunta sa impyerno. Ngunit, palalimin pa natin sa pamamagitan ng dasal. Pagmamahal sa Panginoon. Nabubuhay tayo na gusto nating maayos ang kaugnayan natin sa kapwa-tao. Maluwag at nararamdaman natin kung malamig ang ating kaugnayan sa isang kapwa. Matamlay o may distansya. Ngunit sa Panginoon, mainit na pag-ibig. Gusto nyo na nakikitang isa't isa. May pananabik. May ginagawang lahat para mapaligaya ang isa. Yan ang tinuturo ni Santa Teresa ng Avila. Totoo, matakot tayo sa impyerno, huwag tayong gumawa ng masama. Pero kung ang buhay natin sa panalangin, lumalangoy tayo sa dagat ng gusto nating paligayahin ng Diyos. Kakaibang buhay yan at nagniningning. Yun lang po mga kapatid. Patuloy po tayo magdasal na matapos itong pandemya at isang salita po na lalapit na po ang ating leksyon. Ipagdasal po ng ating komunidad. Ang ating mamamayan ay makapili ng mga leader, mga pinuno ng isinasaisip ay ang kapakanan, ang ikabubuti, ang ikatataas ng landas, ang antas ng mahihirap na katayuan ng ating mga kababayan. Ipagdasal po natin ang intensyong ito. Sa tulong ni Maria, ina ng Santo Rosario ni San Jose, ni Santa Teresa ng Avila, nawa tayo po, hindi tayo mapagpaimbabaw, maging dalisay at tunay at wagas ang ating kaugnayan sa ating Nuestro Padre Jesus Nazareno. Amen. Magsitayo po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, manalangin tayo sa Ama sa Langit na may ganap na tiwala upang maging malaya sa lahat ng nakapagpaparlisang takot at magkaroon tayo ng tapang na itatag ang kanyang kaharian. Tugon po natin, mapagmahal na Ama, tanggalin mo ang aming mga takot.
Mapagmahal na Ama, tanggalin mo ang aming mga takot. Ang mga pinuno ng simbahan naway hindi panghinaan ng loob sa mga hamon ng pagbabago at maging lalong masigasig at maalab sa paghahatid ng pagbabago at pagbabalik loob sa lipunan. Manalangin tayo. Mapagmahal na Ama, tanggalin mo ang aming mga takot. Yaong mga inuusig dahil sa kanilang paniniwala kay Hesukristo, naway mapalakas at mapanatili sa kanilang pananampalataya. Manalangin tayo. Mapagmahal na Ama, tanggalin mo ang aming mga takot. Tayong mga Kristiyano, naway makatagpo ng kasiyahan sa ating pananampalataya sa gitna ng mga pagsubok at pagkabahala. Manalangin tayo. Mapagmahal na Ama, tanggalin mo ang aming mga takot. Ang mga nagdurusa sa buhay na ito, lalo na ang mga may sakit, naway makaranas ng mapagpagaling na kalinga ni Kristo. Manalangin tayo. Mapagmahal na Ama, tanggalin mo ang aming mga takot. Ang mga tapat na yumao, naway umani ng gantimpala sa kanilang pagpapagal. Manalangin tayo. Mapagmahal na Ama, tanggalin mo ang aming mga takot. Ama ng lahat ng oras at panahon, bigyan mo kami ng tapang at lakas upang magsumikap kami sa paggawa ng mabuti. Hiniling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Paghahanda ng alay ay narito po. Ang alak at tinapay dala sa altar mo. Anyo'y magiging tunay, dugo mo't katawan. Aming tatanggapin ngayon, magbibigay buhay. Paghahanda ng alay, ngayon ay sisimula. Ang alak at tinapay ay bebendisyonan. Anyo'y magiging tunay, dugong at katawan. Ito'y aming tatanggapin sa pakikinabang. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lumikha, kalugdan mo ang aming mga alay sa iyong kadakilaan na pinaghandugan ni Santa Teresa ng paglilingkod niyang iyong kinasihan sa pamamagitan ng Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong ikinagagalak naming ang mga banal na tao ay nagtalaga ng sarili sa anak mong si Jesucristo upang ipamalas nila ang paghahari mo at maakit ang kapwa na manalig sa iyo. Ngayon sa amin ibinigay ng iyong anak na minamahal ang kabanalang iyong taglay. Ang hangad mong kamti ng tanan, ito ang pinanggalingan amin ngayon nililingon. Dito mo rin nais na kami makarating at humantong. Kaya kaysa na manghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, na puno ang langit at
Hosana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon. Iniabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan, niyahandog para sa inyo. Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inibot niyang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito't inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan ng aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa kapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inialay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat na mapumanaw, lalong-lalo na si Father Raymond Acuña. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagitapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas kaysa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ang mahal na Birhen ng Santo Rosario, ng kabiyak na puso niyang si San Jose, kaysa ng apostol ni Santa Teresa ng Avila, San Aloysius Gonzaga, San Sebastian, San Lazaro, San Roque, San Juan Bautista at ng lahat ng mabanal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Sa tagubili ng mga nakakagaling na utos sa turo ni Jesucristo na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hiniling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan
at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoon Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyong aking kapayapaan, ibinibigay ko sa inyo. Tungyan mo ng aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. At pagkalooban mo kami na kapayapaan at pagkakaisa yung sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Mga kapatid, mga kaibigan, sumunyo po ang kapayapaan ng ating Panginoon. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos, ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mga inayayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Manalangin tayo. Ama namin mapagmahal, pinapagsalo mo sa pagkain iyong bigay. Ang tapat mong angkan, gawin mong alinsunod sa halimbawa ni Santa Teresa. Kami laging masayang makaawit ng pag-ibig mong walang maliw kailanman. Sa pamamagitan sa Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbabasbas sa mga deboto ng kanilang mga kahilingan at dasalan, mahal na pong Jesus Nazareno, iniyag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo kailangan yung angka na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nilang yung katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo mga daladala nila mga imahin at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila mga pangako na sa binyag na kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumaiyo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihan Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Taglayin po ninyo sa inyong pag-alis ang kapayapaan ni Hesu Kristo. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipinto ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan.
Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangan ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangan ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin.